Magandang umaga, kabayan. Eto na naman tayo sa random tips habang ako'y nagkakape. Ayan, tignan naman ang boses ko. Medyo talagang husky pa dahil bagong gising. Ayan. Okay, random tips sa mga nagdi-direct selling, yung mga nagbibenta ng property, insurance, nakakabili ba nga ng tao nasa field na ganyan dahil yan ay hindi madali. Kailangan ng hard work, kailangan ng focus, frequency mo. Ayan, malaking factor yan. At yung sipag mo, yung fervor, desire mong makabenta, ay kailangan hindi titigil, ano? At ang unang-unang dapat mong gawin at umpisahan bago ka mag-focus sa pag-o-offer ng products and services mo ay ang tinatawag na prospecting. Ito ang pagsulat ng mga tao na gusto mong offeran o bentahan, quote-unquote, bentahan ng product and services mo. Pwede mong i-run through lahat ng mga kaibigan mo, kamag-anak, kakilala ng kakilala, or ngayon dahil sikat na ang social media, pwede ka rin mag-LinkedIn, no? Gumawa ng profile at ipadala sa mga tao ang iyong produkto at serbisyo. Ngayon, pag ikay nakagawa na ng listahan, ang susunod mong gagawin ay umpisahan ang pagkikipag-communicate sa kanila. Warm up, hello, alamin ang kanilang pangangailangan. Ito na yung profiling. Kasi baka yung kaibigan mo 10 years ago, nagbago na ang buhay at hindi na pala siya swak sa iyong products and services. Kaya doon napapasok yung profiling na tinatawag. So, minsan, nangyayari na halimbawa may 20 people ka sa prospect list mo, mag-trim down na lang yan sa 5. At itong 5 people na to ang uumpisahan mong kausapin. Pag nakagawa ka ng listahan na may 50 people, tapos magiging 5 na lang yan, hindi ibig sabihin na it's bad. No? Pagdadaanan mo itong ganitong proseso, magiging effective to sa'yo because you're able to trim down or filter your potential customers. Yan. So, prospecting and profiling magiging magkasama yan. Bye!